overnight, kaya iwasan po natin magpuyat pag Saturday. Kasi pag puyat ka, ang resulta, siyempre, lugin ka during simba. So pagkantong ka, wala kang mapakinggan, wala kang matutunan. Kasi nagsimba ka lang physically, pero wala tayong nakuha. Sana hindi ganun mga kapatid. Okay? So, let Brother Jason mention, iwasan na po natin sige tayo, sige labas, para tuloy-tuloy po yung ating pagsamba. Bigyan natin respeto ang salita ng Diyos. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang Diyos ang ating audience. Kaya sikapin natin na maging seryoso tayo at of course mga kapatid, na tayo po ay mag-pay attention. Okay, Colossians chapter 3 verse 1. Okay, magsitayo tayo kung mayroon pang tao sa labas. Mga asos, kung pwede, isarado yung gate, Brad, para yung ating mga anak po natin ay hindi po laging tatakbo dyan sa labas. May ano po yung gate natin, may lock po dyan sa taas, kung pwede i-lock. Kasi may mga nagbubutong na ang bilis nila. So ayaw natin na madisturbo tayo sa sakali may disgrasya. Chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1. Pag-share mga members sa Bible ninyo sa inyong katabi. Okay? Sabay-sabay natin basahin. Chapter 3 verse 1. Colossians 3:1. Ready, go. If hidden be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So ayon sa ating binasa, kung tayo po ay nabuhay na magmuli, kasama si Kristo, tayo po ay nabuhay na magmuli. Amen? Kung ikaw ay ligtas, nabuhay ka na magmuli kay Kristo, dahil tayo po ay patay before sa kanyang harapan. We are dead in trespasses and sins. At gayon din po, tayo po ay nabuhay, sabi ni Kristo, seek those things. Ito yung utos niya, ito yung command niya. Instruction niya sa atin ng mga ligtas. Anong gawin natin? Hanapin natin ang mga bagay na nasa saan? Nasa itaas. Amen? Ibig sabihin, makalangit. Na kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanang banda, sa kanang, okay? In the right hand of God. Sa kanang kamay ng Diyos. Ayaw na namin, Diyos namin mapagpala, dakila, banal. Panginoon, sa araw na ito, kami lumalapit at papasalamat na malaya kami makapagsamba sa inyo. Salamat po, Lord, na kami ay malakas. Salamat po, Lord, na kami ay kumplito. Salamat, Panginoon, na kami ay ma-enjoy namin ang araw na ito. Hindi katulad sa mga kababayan namin sa Sarangani province na pati ang kanilang simbahan nawasak, natumba, nasira dahil po sa tindi po ng pinsala ng lindol. Naisip man nilang magsimba, gusto man nilang makinig ng preaching, subalit walang lugar kahit hanggang ngayon, Panginoon, ay may nararamdaman pa rin silang mga aftershocks. Umaalog pa rin ng lupa, hindi pa rin secure ang area. Kaya kami, Panginoon, napaka-bless namin. Kasi nandito kami ngayon, meron kami matinong building, matinong mapagsambahan. Kaya wala kaming dahilan na hindi maglapit, wala kaming dahilan na hindi magsamba, wala kaming dahilan na hindi magpasalamat sa inyo. Kasi Lord, andito kami, malakas kami. Walang namatay sa amin, walang nawasak sa amin ng mga anumang bagay. Kung meron man, minor lang, Panginoon. Kaya itama niyo ang aming puso ngayong umaga at samantalahin namin ang pagkakataon sapagkat di namin alam kung bukas magalawa ay ang nangyari sa Sarangani ay posibleng mangyari sa amin. Kaya ngayon, habang pwede pa kami makinig, pwede pa kami makapag-aral, pwede pa kami makarinig ng preaching, samantalahin namin, Panginoon. And dalangin ko, Ama, na ikaw siya mag-bless, magbigay ng wisdom at lakas sa akin sa pagbahagi ng iyong salita. This is my prayer in Jesus' name. Amen. At amen, mga po ang lahat. Dalawang bagay, mga kapatid, na ating po i-discuss ngayong umaga. Two kind of things that we need to seek. Two things we need to seek. But I hope today, isa lang dapat ang ating piliin. Naunahin ko po itong tinatawag na wrong things we should not seek.
Wrong things we should not seek. Mga maling bagay na wag dapat nating hanapin. Okay? Merong 5. Number 1, Leviticus 19:31. Okay, magbasa po tayo. Buksan po natin ang Leviticus chapter number 19, verse 31. Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus. Alright, third book from the book of Genesis. Leviticus 19:31. Buksan niyo po ang iyong mga Bible at tignan niyo po, verse 31. Basahin mo po. Verse 31, regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. I am the Lord your God. So sabi ng Bible na huwag nating hanapin, huwag nating puntahan yung mga tao na nagpa-practice po ng familiar spirit. Yung mga tao po na nagpa-practice ng mga magic, familiar spirit, mga evil spirit. At anong sunod? Sabi niya, neither seek after wizard. Huwag niyong hanapin ang mga magkukulam. At huwag kayong magpahula sa kanila. Magpahawa, huwag kayong magpahawa. Sapagkat ako ang Diyos ng Panginoon. So dito po paliwanag na ipinagbawal po ng Diyos, even the Old Testament time, na ang mga Hudyo, ang mga taga-Israel, ay huwag po silang magkonsulta at humanap ng mga mangkukulam. Wizard. Amen? Ipinagbawal po, familiar spirit, yung mga tao na mayroong capacity, ability to communicate a dead person. May mga tao pa na gano'n. Mga tao mamuhula. Anything na may mga demonic na mga activity, that is familiar spirit. And in fact, sabi pa dito, isa sa mga bagay na huwag nilang hanapin, sabi ng Bible, neither seek after wizards, mga magkukulam. At itong mga wizard na ito, mga kapatid, hindi lang kung magkukulam, sila din po ay nagpapagaling ng mga sakit. Okay? Naghihiling din sila. Anong mensahe sa atin? Nagaya po sa atin, mga kapatid, na kung ibig sabihin nito, ay kung meron tayong anak na may sakit, huwag natin dalhin sa mga doktor. Huwag natin dalhin sa mga albularyo. Huwag natin dalhin doon sa mga kung sino-sino. Okay? Sapagkat hindi po sila ang tamang perso na dapat natin lapitan para magpagamot. Nakakalungkot, may mga Kristiyano pa naniniwala ng mga, ang tawag nila, Bisaya. Mga albularyo, mga, anong tawag dito? Yung mga luy-aluy, mga grapa-grapa, mga tayo-tayo, o ano pang mga klase ba ng mga medikal, o sabi nila, mga medisina, mga binisaya. Huwag na tayo doon. Mas mainam doon sa doktor. May tao na okay, ang kanyang anak, dinala niya doon sa doktor. Ang di niya alam pala, titanus pala. Nung pinunta niya doon sa doktor, ang finding ng doktor, ang diagnosis ng doktor, tetanus. Pero doon, nag-swell na ang anak, nag-peak na yung paa ng anak niya, akala lang niya na kinulap, akala niya daw na hihiwitan, so hindi na niya doon mabalik-balik. So nung nagkaroon na ng lockjaw na, hindi na ma-open yung kanyang panga, kay severe na ang infection doon sa loob, halos mamatay na. Kasi ang tetanus, pinipupunta sa heart. Pag hindi mo naagapan. So nung tinandag sa doktor, bakit kayo nilang dinala? Kasi doon, dinala mo na doon sa Binisaya. Luyahan, ipatayo-tayupan. Kaya ang sakit talaga, tetanus. O kaya, ang doktor ng kapatid, mas mainam nating puntahan kaysa mga albularyo. Amen? Kaya magulang, kung meron kayong sakit na anak ninyo, anumang klase ng sakit man yan, it's better punta tayo kung bata pa, pedia. Kung may mga ibang sakit, punta tayo sa internist. Sapagkat sila ang may tunay na alam patungkol sa health. Huwag tayong umasa. Isip natin, sige lang pastor, mag-aral lang ako ng manok, magbigay lang ako ng itlog, o ini donation, at least makatipid. Mas makatipid ka kapatid kung sa doktor.
pamilya mo. Mas laki ang gasto kung mamamatayan kaysa sa hospital. Amen? At pag maliwanag sa Bible, neither seek after the wizard. Sa tayo pa ni Moses, may mga makukulang na. May mga tao na ba nag-practice ng witchcraft. Kaya even until now, applicable pa rin ito. Na huwag tayong pumunta doon sa amin sa Sweden, natrangkaso ako more than 1 week. Sabi ko parang lagat itong trangkaso, nagpahilot ako. May napanghilot sa amin, kapitbahay. Gihilot ako. Bago niya gihilot, mayroon siyang orasyon-orasyon, tapos duplaan niya ang ulo ko. Madali lang. Sabi ko, ano ba, wala lang orasyon na, wala lang orasyon, pastor ako. Hindi pwede. Sabi ko, huwag lang. I-cancel ko niya ako ng pahilot. Kung orasyon na ka, tapos duraan na pangulo mo, bago niya hiluton. Hindi pwede. So, huwag tayong mag-ano doon. Huwag tayong pumatol doon, mga kapatid. Huwag natin hanapin. Huwag tayong mag-isip na mas magaling sila. Doon na sa demonyo yan, yung power nila. Pastor, napagalitin. Marami nang napagaling. Yes! Sapagkat ang satanas, ang demonyo, pwede di magbigay ng power sa kanila. May kapangyarihan din sila. In fact, sa mga kapatid, in times, grabe yung magawa ng Antichrist, grabe yung magawa ng demonyo. Na to the point, mga kapatid, maniwala ang mga Christian na akala nila galing sa Panginoon. Pero yung power na yan, galing para sa demonyo, mga kapatid. Okay? Kaya maniwala ang Bible, neither seek, okay, after wizards to be defiled by them. O huwag tayong magpahawa. Huwag tayong magpahawa. I hope and pray, mga Christian, huwag na tayo, amen? Iwasan po natin yan. It's better sa Panginoon. It's better tayo sa doktor, lumapit, kung meron man. Sapagkat maliwanag ang Bible, ipinagbabawal mo. Huwag natin hanapin mga kapatid. Huwag tayong magpagamot sa kanila. Okay, number 2. Mark chapter 8, verse number 12. Wrong things we should not seek. Number 1, wizards, mga mangkukulang. Number 2, Mark chapter 8, verse 12. Mark chapter 8. Ano naman ang ipinagbawal dito? Sa aklat po ng Mark. Mark chapter number 8. Let's read verse number 12. Verse number 12. Mark 8, verse 12. Verse 12, reading, go. And he sighed deeply in spirit, and saith, why doth this generation seek after a sign? Verily I say unto you, there shall no sign be given unto this generation. Pangalawa na huwag nating hanapin, sign. Sapagkat ang sign, mga kapatid, ay hindi po para sa atin. Ang sign para lang sa Hudyo. Ang mga Hudyo naniniwala ng signs and wonders. Kaya wala na po tayong speak in tongues ngayon. Wala na tayong miracle ngayon. Katulad sa panahon ng mga Hudyo, katulad sa panahon ni Moses, katulad sa panahon ng mga 12 apostles. Sapagkat ang sign, para lang yan sa mga Hudyo. Okay? Amen? So wala na pong sign sa ating panahon. Sapagkat ang Bible, kompleto na po. Nung wala pa ang Bible, ang Panginoon Diyos gumagawa ng mga sign, nag-perform ng mga signs and miracles. Kaya kung ikaw, Kristiyano ka ngayon, at mag-antay ka pa ng sign, bago ka kikilos, bago ka magsamba, bago ka magpagamit sa Panginoon, ay kapatid, mali po yung paniniwala mo. Sapagkat ang sign ay para lang at intended lang sa mga Hudyo. Hindi tayo Hudyo at hindi tayo na-member sa Gospel of the Kingdom. Sa Gospel of the Kingdom, kailangan may signs and wonders. Part yan sa kanilang ministry. Pero sa atin ngayon, wala na po. Nung namatay si Kristo, na-abolish na yung mga sign. Early in the book of Acts, may mga signs and wonders. Pero panahon ni Apostle Paul sa mga epistle ng mga kapatid, sabi niya, if there is prophecy, it will cease. If there is tongues, it will cease. At ano ang nanatili ngayon? Love and charity and hope, mga kapatid. Wala na. Okay? So huwag tayo magantay ng sign na tayo po, okay, ay maniniwala naman kung mayroong mga sign. Kaya kung mayroong kang panaginip, kaya na mga kapatid, huwag kang maniwala sa panaginip. Okay? Kasi ang panaginip, mga kapatid, bakit Old Testament? Yan, reliable yan ba?
Back in Old Testament, that is the means of God, the mode of God to speak to His people. Si Joseph, pinadrin ng Panginoon Diyos. Si Joseph, the father of Jesus Christ. Sabi niya, huwag kang bumalik doon. Lumihis ka ng daan. At sabi niya doon, pumunta ka sa Nazareth kasi gustong patayin ni Herod ang iyong anak si Jesus Christ. The three wise men, ipadrin sila ng Panginoon. Huwag kayong bumalik sa inyong pinagalingan sapagkat ang Herod gusto niyang patayin. So maraming personality o character sa Bible na ginamit ng Diyos sa pamagitan sa pag-communicate ang dreams. Pero sa atin ngayon mga kapatid, ay hindi na po, wala na pong Now, 2 days ago, parang nabangungot ako. Grabe yung struggle ko. Buti na lang, narinig ako ni Ma'am Vic, tinapitan kasi doon ako sa kwarto, sila si Pet, dito sila natutulog sa sala. So narinig niya ako parang may struggle. So nilapitan niya ako, sabi niya, Daddy, gising. Ay, salamat, sabi ko. Kala ko. Kasi ang dream ko, Brad, na napalimutan ako ng mga kubra, yung bed ko. Napalimutan ako ng kubra, tapos doon sa kumot, ilalim ng kumot, habang natulog daw ako, parang may gumagalaw. Gumagalaw, tapos paglingon ko gano'n, dito may stick, may kubra ka gano'n. Tapos paglingon ko, meron din gano'n. So, grabe yung struggle ko. Tapos doon pa sa paanan ko, parang may nagagalaw-galaw. Sabi ko, so, yung sabihin ko na, grabe yung sigaw ko, tulong! Tapos, grabe yung ano ko pa, parang mamatay talaga ako sa takot. Grabe, imagine mo sa gilid mo, Dad, may maraming snake, tapos dito, tapos doon sa ilalim sa kumot, parang may nagagalaw-galaw, ma-feel mo sa paa mo. So, narinig ako ni Ma'am Vic, nilapitan niya ako, Daddy, ano ka? Sabi ko, grabe yung dream ko, matindi sa buong buhay ko. Sobra pa sa lindon. Sobra pa sa lindon yung dream ko. Imagine mo yung may gagano, sabi ng pangit naman ang dream mo dati. Sabi ko, super pangit talaga. Pero pag ang deliver ka, bigyan mo na ng meaning. Ano ba yung mga islim na yun? Nag-traidor? Sino kayo nag-traidor? Di ba? So, alam natin ang picture ng snake pa. Talagang makamanda, talagang snake siya. So, sabi ko, wala na. Ano mang meaning yan? Wala yan. Kasi Kristiyano na tayo. May baka bunga ng stress. Ang dami nating iniisip. Kaya tuloy, maybe that, inuod ka ng something. Wala pa kung pinanood sa Facebook na may snake. Snake na yung dream mo. Wala na po. At inutusan tayo nga, huwag tayong maghanap ng sign. Sapagkat ang sign, hindi po yan para sa atin. Amen? Meron na po. Ang Bible, kumpleto na po. Dito na po tayo mag-rely. Huwag na sa sign. Amen? Okay? Maliwanag po ba? Okay. Okay, number 1, huwag natin hanapin, wizard. Number 2, a sign. Number 3, Proverbs 23:30. Proverbs 23:30. Proverbs chapter 23. Proverbs 23 verse 30. Okay, basahin natin lahat. Verse 30. Proverbs 23:30. Read. They that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine. So sabi ng Bible, sila na nag-aantay ng matagal doon po sa alak, at sila na naghahanap ng mixed na alak, halong alak. So dito po, may mga tao talaga na they're seeking mixed wine. Okay? Mixed wine. So, nag-refer po ito sa mga manginginom. Okay? Mga lasinghiro na kanilang hinahanap, mixed wine. Hinahalo nila. Anong nangyari? Verse number 35. Verse 35, they have stricken me. Thou shalt say, and I was not sick. They have beaten me, and I felt it not. When shall I awake? I will seek it yet again. Pinano nila ako, hindi ako nagkasakit.
Hinampas lahat. I feel it that hindi ko naramdaman. When shall I awake? Nung ako'y gumising, sabi ng Bible, I will seek it yet again. Hanapin ulit. So, biblical talaga, no? Yung manginginom, na after sila malasing, kinabukasan, hanap pa rin ng inumin. Hanap pa rin ng inumin. Kaya pangwasin daw. Kaya hangover daw. O kaya tandumay diinom, wasingan ng red horse. O kita mo, sabi ng Bible, hinampas, sinaktan, mga kapatid, pero hindi siya nasaktan, hindi niya nararamdaman. Ganun ang mga palahubog. Kahit malamig, hindi nakaramdam. Kahit mainit, hindi nainitan. Marami akong mga nakita mga parinti ko mga kapatid na palahubog, nakatulog na lang dyan sa inuman nila. Ang dami ng sumay, ang daming tubig, pero tulog pa rin, hindi nakaramdam. Hello? Ganun talaga ang mga lasinggero. So, biblical mga kapatid, ano sabi dito? Pag-ising na, I awake, I will seek it yet again. Hello, sinong nakarinig? Hello? Sabi pa, shout out sa mga ex palahubog. At may lasinggero pa dito. Mahilig magkunti, mahilig ng tuba. Yung tuba, lagyan na ng itlog, lagyan ng sikwante, kung ano pang ilagay doon. Tapos yun yung paborito nilang inumin. Huwag na tayo doon sa mixed wine. Huwag natin hanapin ang mixed wine. Ipinagbawal sa Diyos na tayo po'y magiging inom. Dapat walang Kristiyano na nag-engage pa sa pag-inom ng alak. Hello, amen? Dapat wala ng Kristiyano na hahawak ng buti ng red horse, buti ng saktuay, buti ng beer. At higit sa lahat, dapat walang Kristiyano nagtitinda ng mga inumin. Reminder sa mga may tindahan, magtinda ka lang ng iba mga kapatid, huwag lang inumin. Pastor, malaki kasi ang income. Mga kapatid, magkonsensya ka kung ang tao nagkasakit. Mixed wine. Huwag natin hanapin. Huwag tayo magpa-loko doon sa mga manginginom. Alam po mga kapatid, na hindi lang po budget ang sinira mo, pati katawan mo, sinira mo pa. So, please lang, no? Kahit hindi members dito, paalala, iwasan na natin. Walang benepisyo ang pag-iinom. Anong makuha ka? Puro sakit. Sakit sa bulsa, tapos ang buhay mo pa, maging alanganin. Okay? Mixed wine. Mixed wine. Mga kapatid, huwag natin hanapin. Alright. Next, number 4. Matthew 6:32. Matthew chapter number 6, verse 32. Matthew 6:32. Matthew chapter number 6, verse 32. According to verse 32, for after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Verse 30. Sabi niya, verse 31. Verse 31, therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? So ito yung mga tao, ang kanilang primary concern, kung anong kainin nila, anong inumin nila, anong isusuot nila. Masabi ng Diyos, mga kapatid, na ang mga Gentiles, yun ang kanilang primary concern, yun yung worry nila. Kung anong kakainin, iinumin o susuotin. Pero anong sabi ng Diyos? Huwag kayong mabahala. Huwag kayong mag-worry. At sabi ng Diyos sa Israel ang sinabihan nito, hindi direct sa atin, kasi hindi tayo body of Christ. Verse 33. At sabi ng Bible, ang solusyon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Okay? Ang tao ang concern, anong kakainin ko? Maybe ang iba ngayon, wala nagsimba, kaya ang worry, anong kakainin ko? Maybe ang worry nila, anong ipababa
Amen. Ano dapat huwag natin hanapin? The food, the drink, and the clothing. Leave it to the Lord. Leave it to the Lord. Ano pa pang-5? Not only food, drink, clothing, ang huwag nating hanapin. Number 5, mga kapatid. Galatians 1 verse 10. Galatians chapter 1 verse number 10. Binibinisan ko lang, may meeting pa kayo. Okay, chapter number 1. Verse number 10. Galatians chapter 1 verse 10. According to verse 10. For I do now persuade men, or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, sabi ni Paul, I should not be the servant of Christ. Anong pang-5 na huwag nating hanapin? Number 5, we should not seek the approval of men. Amen? We should not seek the approval of men. Huwag nating hanapin yung approval of men. Ang mga tao ngayon, ang sinisik nila, pag-approve sila, dapat in sila, dapat kasama sila, dapat approve sila sa mga tao. Pero mga kapatid, bilang Kristiyano, ang ating approval ay hindi nanggagaling sa tao o sino man. Ang ating approval, it should be from the Lord. Whether you are approved or not in the sight of men, as long you are doing it rightly, you are doing it biblically, you are doing it for the Lord, then so be it. Oh, pag nagtrabaho ka, tapos nagsuot ka, kung Kristiyano ka na tama, Kristiyano ka na may takot sa Diyos, kahit saan ka man, magsuot ka ng tama. Magsuot ka ng tamang damit kung babae ka. Okay? Kahit na ibasa ka, kahit sabihin nila, o bakit ikaw? Bakit lagi ang suot mo nakapalda ka? Ano bang meron sa palda? Bakit mahaba ang iyong suot? Hindi na yan uso. Sasabihin nila, parang ang Lucia, parang ang nanay. Let it be. As long we glorify the Lord. We are not glorifying, we are not pleasing people. The Lord Jesus Christ is our primary concern. Hello, amen? Sometimes, takot tayo. Takot tayo gumawa ng bagay at mahirap mag-stand sa atin kapag ang mga tao ang ating kalaban. Kasi ang isip natin, baka lalayuan ako. Baka hindi na ako masama sa grupo. Ayaw natin na makarinig tayo ng istorya sa mga tao. Kaya minsan ang Kristiyano, pasunod-sunod na lang. Kung ano yung uso, ano yung nasa grupo, ano yung trend, ano yung style, ano yung nakasanayan sa iba, doon na lang. Para tayong jellyfish, para tayong stand. Hindi dapat ganoon. Ang Kristiyano, what is right, it should be right. What is wrong, it should be wrong. Tingnan yung nandiyan sa ating gilid. Huwag tayo magpabuti. Ano nakalagay? Ano nakalagay? Right is right, even if everyone is what? Against it. Ang tama ay tama kahit ang karamihan ay nag-oppose kahit karamihan ayaw. And wrong is wrong, even is what? Everyone is for it. Ang mali kahit ang lahat, karamihan, majority, ay samayon. Sa picture, sino tama? Paano mo lansit? Sino tama? Hindi ibig sabihin, mas marami ka nang-approve, mas marami gusto, ibig sabihin tama na. Hello, amen? Sundin natin, kapatid, ang tama. Kahit marami nag-oppose, kahit marami ang hindi sang-ayon, kahit marami ang hindi approve. Yung tayo Kristiyano, we are God-pleaser. We do not ask, we do not seek the approval of men. And take note, mga kapatid, kapag tayo susunod sa Diyos, take note, maraming do-oppose sa truth. When you follow the Lord, when you choose the right thing, many people will become your enemy. Many people will be against you. Yes or no? Yes, but I don't care. I don't care in my life. My principle and philosophy is like, I don't care if you will not agree with me. I don't care if you will approve with me or not. As long my philosophy, my principle is based upon the Word of God. Minsan si Ma'am Bill gaano sa akin. Sabi niya, Daddy, minsan, huwag ka masyadong, huwag ka masyadong i-impose mo yung, in short, ginakorek niya ako, ginapigilan niya ako.
Eh, takot din siya sa safety ko. Kasi dyan sa amin, kanto ng Happy Hotel, pusingan sa amin. Diyan, Arellano, papunta doon sa Socotico, diyan kanto, merong vulcanizing shop. Minsan pagligo ko, pag mag-turn right ako, may vulcanizing shop, merong nakapark na mga panel, mga four wheels, mga tricycle, diyan gabulkid sa kanto. Sabi ko, hindi dapat lagyan ng vulcanizing sa kanto. Kasi sa gabal, kinain yung linya. Iwan ko mga driver. Kung nakita nyo yan, Brad, yan sa malapit sa kanto sa amin, yung may bumagsak na tangki ng Happy Hotel, dyan sa kanto. Giniport ko doon sa task force kaayusan, doon sa Chinatown. Kasi lang sir, kausapin ko sir, puntahan namin. Kasi sir, sabi ko, obstruction yan siya. Hindi dapat gawing vulcanizing shop yung kanto magit, yung highway pa, yung isang day. So, sabi, sige sir, kausapin ko. Sabi ko, sir, pag hindi nyo ito naayos, mag-direct ako kay, City Mayor. Doon ako mag-direct sa opisina City Mayor, pag hindi nyo ito na-address. Sige sir, puntahan namin sir, kausapin muna namin sir. Pag hindi, mag-notify kami, padala namin ang letter sir. Merong bagong shop sa amin, Bionic Man. Gigawa ng parking area ang aming hagdanan. Isa na lang madaanan namin. Pag merong kasalubong, stop ko muna doon. Punta ako ng barangay. Usap kami sa may-ari. Sir, di ako against sa negosyo ninyo. Ang aking sir against, ginawa niyong parking area. Ang danan is public road, is public use. Hindi pwede gawin yung parking area extension. Dapat maglaan kayo ng area, dapat mag-park ang inyong mga customer at mga sasakyan. Huwag kayo mag-ayos ng sasakyan in the road. Kasi nung wala kang shop ninyo, taway kung dala namin dito. Gikausap ko siya many times, i-upload ko siya sa opisina niya. Hindi siya, okay sir, pakilala ko pastor, kapitbahay lang tayo sir. Sabi ko, gusto ko lang sana maayos ang daan natin dito. Hindi ako against sa negosyo ninyo. Okay yan. Pero gusto ko lang sir, ang ating daan dito maayos lang. Upo-upo siya. Pero walang aksyon. Every day, suffer kami sa traffic. Ang resort ko, punta ako ng barangay. Nag-usap kami sa barangay. Salamat sa Panginoon. Giatilahan nila yung kabilang area. Doon yung parking area, may space doon. Doon na sila nagrenta. But at least, may kapark, kunti na lang, mga motor na lang. Na-notice yung agi ngayon, gano'n mami. Ngayon. So sometimes, si Ma'am Vic, sabi, huwag ka masyado, kahit right mo, kahit ay hindi. Sabi ko, ang prinsipyo ko, pag may tama ako, pag alam kung mali yung ginawa nila, di ko pwedeng palampasin yan. Oo. Gano'n ang prinsipyo ko. Sabi niya, duntan ka, baka bigla lang may mag-ano sa'yo, o di natin alam mga utak, mabasin, mag-risba. Sabi ko, subiin. Sabi ko, buhay ko para na sa Panginoon ito, kung mamatay man ako anytime, let it be. Pero mga kapatid, hindi pwede. Pag may makita akong mali, sitahin ko talaga. As long alam kong tama, mga kapatid. Kasi pag walang magsita, minsan green ka na, tapos may maghabol pa. Buti ka lang mabungko kasi nagpasok na yung sasakyan mo. Tapos may mag-beating na ride pa. Beating na ride. Kahit alam nilang break ka na. Businahan ko ng malakas para aware siya. Na mali yung ginagawa niya. Sabi lang niya, huwag ka na magbusina. Pwede. Para aware niya na mali yung ginawa niya. Punta ka sa Maynila, di ba may multa ka? Makuha ka na ng CCTV. Maplakahan niyo mo. Beating na red light. Hindi naman multa. Pasalamat sila dito sa atin, pero dapat alam nila mali yung ginagawa nila. Kaya kayo din, huwag tayo gumapo ng beating the red light, kaya pwede ka-disgrasya mo, ika-disgrasya ng iba. Amen. Tama? Amen. We should not seek the approval of men. Our concern is the approval of God. Kung ano yung tama, doon dapat tayo makakatid. Huwag natin itolerate ang mali. Huwag natin gawin normal ang mali. Mali is mali, ang tama ay tama. Kahit yung iba ayaw sa atin, kahit yung iba hindi na gusto, na stricto tayo, so be it. As long we are God abider, Bible abider. We are not seeking the approval of men, but we are seeking the approval of God. And I believe that, kahit kunti lang, pwede tayo i-bless the Lord, as long tama yung ginagawa natin. Wrong things, we should not seek. Number 1, wizard. Number 2, sign. Number 3, mixed wine.
Number 4, food, drink, and clothing. And number 5, the approval of men. The approval of men. Yun yung 5 na huwag natin dapat hanapin, mga kapatid. Now let's proceed to good things we should seek. Mga bagay, mabuting bagay na dapat natin hanapin. Ito yung mga bagay na dapat natin hanapin as Christian. Are you Christian? Are you saved? Amen. Isra 7 verse 10. Isra chapter 7. Isra chapter 7 verse number 10. Alright. Book of Isra. Chapter number, look at verse number 10. Chapter 7 verse number 10. According to verse number 10. Isra 7 verse 10. Read. For Israel had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments. Number 1, na dapat nating hanapin, good things we should seek, is seek the Lord, His face, and His strength. Amen? Ano hanapin natin ba? His face and His strength. Who is our example? Verse number 10, for Israel had prepared his heart to seek the law of the Lord. Anong una pa lang gawin natin, mga kapatid? Dapat kung tayo ihahanap sa law of the Lord, dapat first of all, our heart is prepared. Amen? Our heart, we should prepare our hearts. Before you go to church, your heart should be prepared. You should prepare your heart Saturday pa lang. Sapagkat pag hindi prepare ang heart mo, pumunta ng simbahan, instead ma-bless ka, instead excited ka, hindi ka happy. Pag nakarinig ka ng preaching para sa iyong personal, hindi mo tatanggapin ito na with joy in your heart. Why? Because your heart is not prepared. But if your heart is prepared, you will be excited. If your heart is prepared, you will be blessed. If your heart is prepared, you will be joyful. Hello, amen? Look at Israel. His heart was prepared. And what did he seek, mga kapatid? Anong hinahanap niya? Because his heart is prepared to seek the law of the Lord. Amen. The law of the Lord. Hanapin natin ang utusan ng Diyos. Hanapin natin ang mga aral ng Diyos. Hanapin natin, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, seek the Lord. To seek the law of the Lord. Makita po natin yung buhay po ni Israel. Para sa kanya, mas importante ang paghahanap ng kalooban ng Diyos. Mas importante ang batas ng Diyos. Ang alituntunin ng Diyos. Seek the law of the Lord. Na paano natin mahanap ang law of the Lord? Of course, in the church. Nung naglindol, anong mga salita? Anong nasa bibig ng tao? Oh? Siguro, isa lang doon. Instead of Panginoon, Yahweh yung tinawag niya. No? Pero kung matinong ka na tao, magkakaramdam ka ng calamity, lalo na lindol, ang instinct mo, kapatid, Panginoon. Kung matinong ka na tao, kapatid, Diyos talaga ang tatawagin mo. Diyos ang i-mention mo. Okay? And majority, mga kapatid, sa mga tao, ang tatawagin, Diyos. Kasi alam natin, mas makapangyarihan, Diyos lamang ang pwedeng mag-stop, Diyos lamang ang pwedeng mag-control sa lahat na bagay. Sapagkat ito, natural calamity. Walang technology na pwedeng mag-stop, walang technology na pwedeng mag-determine, walang technology, mga kapatid, na pwedeng mag-lessen sa gravity o magnitude o intensity ng lindol. Yes or no? Ano tawag ng tao? Lord, please, Lord, Diyos ko. O lahat Diyos. Pero ang tanong, nung walang lindol, Diyos ba tinawag mo? Nung walang calamity, nakaalala ka ba sa Diyos? Naka-remember ka ba sa Diyos? Lumapit ka ba sa Diyos? I'm expecting ngayong Sunday na majority, mga members dapat nandito bilang pagpasalamat natin na kahit may
big one? Hantayin pa ba natin na magkamit pa ang big one para ma-realize natin na importante ang Diyos, unahin ko ang Diyos, sapagkat Diyos lang makatulong sa akin. Kapatid, dapat kung Kristiyano ka, at may takot ka sa Diyos, may lindol o wala, tatawag tayo sa Diyos. May lindol o wala, hanapin natin ang Diyos. May lindol o wala, dapat unahin natin ang Diyos. Hello? Huwag natin gawing 911 si Kristo. Huwag natin gawing ambulance. Huwag natin gawing emergency lang. Huwag natin gawing pag-last minute lang si Kristo. Mahiyang tayo sa Kanya. Pag maganda ang buhay, pag malakas ka, pag walang problema, pasaya-saya ka, happy-happy ka. Pero pag may problema, Diyos na tatawagin mo. Masyado tayong hipokrito. Pang-emergency lang natin maalala ang Panginoon. Pag tagilid tayo, Diyos ang tatawagin natin. Kung magsagot ng Panginoon Diyos, okay ka lang? Happy ka eh? Alala mo lang ako pag may problema ka? Pag may emergency, pag nagalindol-lindol ka? Pero pag ano ka rin, saan ka? Pag malakas ka, walang problema, saan ka? During Sunday. Nung malakas ka, kanino mo pinagamit ang lakas mo? Hello? Naalala mo ba ako? Nung wala ka problema. I believe itong lindol mga kapatid, reminder na sa atin. Kasi ang taong masyadong materialistic. Ang taong nakafocus na tayo sa mga bagay-bagay. At alaminin natin ba, minsan na-neglect na natin ang Diyos. Hindi na natin priority ang Panginoon. Kaya minsan, inaalok tayo ng Diyos. Oy, balik loob kayo sa akin. Balik loob kayo sa akin. Mahal ko kayo. Huwag kayo magpakasasa. Huwag kayo mag-control sa mga bagay dito sa mundo. Sapagkat yan, pwede sa isang itlog ay mawala at mawasa. Kung yung tiwala ay nandun sa material na bagay. Pinatunayan na ng Diyos, kapatid, anumang power ng tao, kayamanan, talino niya, magpagawa ng building, that pwedeng wasakin ng Diyos. Kaya huwag mong ilagay ang iyong pag-asa doon sa material na bagay. Ano man yung katayog, ano man kalaki ang building na yan, kung yun ang pinagmalaki mo, pwede sa isang itlagad, wasakin ng Diyos. Hello? Kaya mas mainam, hanapin natin ang Diyos. Katulad kay Israel, prepare his heart to seek the Lord. To seek the Lord, the Lord. Napakaganda kay Israel, kapatid. Priority niya ang Panginoon. Hinanap niya ang Diyos. Hindi pera ang hinanap niya. Hindi negosyo ang hinanap niya. Hindi material ang inuna niya. He seek the law of the Lord. Hello? Kaibigan ba tayo? How I wish nandito lahat ng mga members na mag-remind sa atin. Eh sabi ba, mayroong kaming na big one. Kung ang 7.8, I believe hindi siguro 7.8 sa atin ba? I doubt kung nakabot ng 7. Assuming nakabot ng 7 atin. Imagine mo, ang 8.1 nangyari 1976, kapapanganak mo pala. August 14, 1976, Borogon, Cotabato City. 8,000 ang patay. Kasi gabi po nangyari, 8.1. Dumating, nag-abot hanggang Pagadian City. 8,000 ang patay. Kasi midnight, nag-struck midnight, mga kapatid. Nangyari yung lindol na yung 8.1. Imagine mo kung ano na lang kaya yung 9. Ano na lang kaya yung intensity 10. Ano na kaya? And I believe, yung sabi mo sa Revelation, makinig ka sa Revelation man, na sa Revelation, during the Revelation period man, na ang bukid mabatak. Imagine mo, anong tindihan, anong intensity yan mga kapatid? Na kahit bundok, imagine mo matutok, tapos sa isang iglat na patak. I believe, wala namang survive siguro yan. Wala nang object na tatayo, building, punong kahoy, anything but I believe. At yun ang mangyayari pa during tribulation period. Kaya make sure kapatid, ligtas ka. Kaya kung hindi ka ligtas,
at maranasan ng tao ang pinakamahirap na bagay na kailanman sa buong buhay niya, never pa yan experience. Kaya huwag mong naisip, maiwan ka sa rapture. Kapatid, kung di ka baligtas, ako'y sumasama sa iyo. Dapat baligtas ka ngayon. Dapat magtiwala ka si Kristo na tagapagligtas. Kaya kung hindi kapatid, pag naiwan ka sa tribulation period, ikaw ang pinakakawawang tao sa buhay. Yan ko na ako. Basahin ang Biblia. Diyan ba tayo? Seek the Lord. Kapatid, matuwa ang Panginoon pag inuuna mo siya. Happy ang Panginoon pag inuuna natin siya. Kaya dapat mamaya kung unahin mo ang Panginoon, dapat kung mahal mo ang Panginoon, dapat babalikan niya mamaya ang hapon. Hindi lang sapat sa iyo ang morning, babalikan pa sa hapon. Kasi mahal natin ang Panginoon. Hindi natin alam ano mangyari. This month, next week, next year, baka biglang, late nila, ayun na, 5.2 naman. Niyatin naman sila, Sarangani, Occidental. Davao Occidental, may umaga lang. 9:20 this morning, habang nagasa discourse tayo, 5.2 na. Doon na naman sa Sarangani, Balut Island. Kawawa na sila, pantalan nila, collapse na, bardaw na, nadagdagan pa ngayon. Mga tao nasa labas na tutulog, wala ng tao sa mga building. Kasi anytime may mga aftershocks, piling mag-collapse. Tayo ngayon mga kapatid, pasalamat tayo. Kumpis sa Jinsan, kumpis sa Sarangani, hindi naman hanap buhay na wala, hindi lang bahay na wala nila, pati buhay na wala. Ikaw, ano na wala sa iyo? Siguro nakaranas lang tayo rin po. O sa amin, ang aming building na-collapse, ang aming pader. Punta po ng barangay. Wibis, sabi niya, ay sir, tapos na po, pakibar. Pagka-martis na nagpatawag si Mayor, lahat ng barangay, i-assist ang damage. Iparipon kami noon. Kuni naman, baka makahabol pa. I-try lang natin sir. Kasi pader naman. Namin, hanggang dito, papunta doon sa likod. Bandaon talaga. Lampas tao na pader namin. Ang natira, 1 foot na lang. Galing doon sa lupa, 1 foot na lang. Talagang sa amin pong property pumunta lang. Lahat ng mga hollow block na sira. Pumunta doon sa property. Sige lang. Kumpir kong buhay. Kumpir sa Jinsan. Kumpir sa Sarangani ng mga bundok, mga tulay, mga hanap buhay, mga lupi. Ano ba ba? Sira. Kaya, church, nakikinig ba? Wala tayong dahilan na hindi natin unahin sila. Seek the Lord! Huwag mong tawagin na parang ambulance lang pag may emergency. Wala. Kahit mo lang lindor, tawag kayo sa Panginoon. Kahit mo lang lindor, lapit tayo kay Lord o galingin natin unahin si Lord. Seek the Lord. Good things we should seek. Seek the Lord, His face, and His strength. That's number 1. Number 2, Psalm 34, verse 13. Let's go to Psalm 34. Psalm 34, 13 and 14. Psalm chapter 34, verse 13 and 14. Are you there? Basahin natin verse 13 and 14. We keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Number 2, andyan lang ang sagot. Peace. Hindi lang po natin hanapin, seek the Lord, His face and strength. Number 2, seek peace. Hanapin natin, mga kapatid, ang what? Kapayapaan. Katahimikan. Tama? Sabi ng Diyos, ingatan mo ang iyong dila mula sa mga masasama at bantayan mo ang iyong mga labi sa pagsalita ng masama. Anong verse 14? Depart from evil, lumayo ka sa masama, at gumawa ng mabuting dugod. Anong sunod?
and pursue it at habulin mo ito. You know, so dapat ang Kristiyano pala, ano sa name? Dapat peace seeker. Dapat ang Kristiyano, peacemaker. Kapatid, makinig, huwag na natin dagdagan ang barangay. Ang dami ng problema sa barangay. Ang dami ng problema sa lupon. Ang dami ng kaso sa mga korte natin. Hello? Mga kapatid, dapat ang Kristiyano, tumulong tayo na malisin ang problema. Huwag nating dagdagan ang problema. Dapat kung pili man natin palampasin, kung may problema man, may hindi man pagkaunawaan, may misunderstanding man, dapat marunong tayo mag-adjust. Dapat marunong tayo magpalampas. No? Tanungin mo yung mga tao sa kulungan. Anong sagot nila ngayon? Kung sana, hindi ko na lang pinaginot. Kung sana, hindi ko na lang pinatulan. Kung sana, lahat nila kanilang sagot. Sabi nila, kung hindi lang ibalik, para di sila makulong, gawin nila. Yes or no? Lahat ng mga tao, galecture ako sa mga parolis. Itong mga parolis, ang kanilang kaso, 6 years below. 6 years below. Pero dumaan pa rin sila nakulong. Sabi niya, Pastor, di na talaga ako. Bahala ka kahit suhunan ako ng 1 million, magpakulong. Hindi ka talaga. Kasi pili kang batukan doon. Pagbaguhan ka, pili kang matulog, nakatayo. Tapos pagkain, Pastor, magulang na sa damo. Kasi yung minsan yung mga paksiyo doon, mga nahibis-ibis, mga tambal, doon sa provincial jail, wala na, asin na, wala na labas. Ilang libo yun, ilang hundred yun, 400, 700 pa kainin mo. Imagine mo yan, paano mo matimplahan ng tama yan? Ang kanilang panggatong, labhang. Kasi pag iuli mo yan, pag kahoy na yan, ilang dump truck yun. Kapatid, grabe ang pagkain sa provincial jail, akala yung masarap. May pastor, may gwardiya, may matulog ka, may gwardiya, pukaw ka lang, gisingin ka lang para kumain, kasi tistingan mo isang linggo doon sa kulungan. Akala mo maganda. Bakit? Ako ito yung mga kapatid, sometimes ang tao impatient, wala tayong pasensya. Madali tayo. Tingnan yung mga road rage. Hello, amen? Very sad, kahit pamilya, may misunderstanding. Dapat ba? Amen? Peace! Anong hanapin natin ba? Peace! Kapayapaan! Tayo dapat ng mga Kristiyano ba? Role model tayo ng peace. O minsan, ma-impatient ka rin. Pero sikapin natin ba? Hello, amen, Christians? Brad, hanapin natin ang kapayapaan. Seek peace. Look at David. Ano nangyari kay David, Brad? Gusto siyang patayin ng kanyang father-in-law. But look, mga kapatid, kahit may chance siya na gusto niyang patayin, pero pinili pa rin ni David magpakumbaba. That's why sabi ng Bible, keep thy tongue from evil. Mag-ingat tayo. Sa social media ngayon, ang dami ng panaway. Huwag na tayo mag-isaw-saw. Baka isa ka pa daw nag-comment ng mga masasama. Huwag na lang kahit minsan. Gusto natin mag-comment, gusto natin. Kasi naiinip na tayo, naiinis tayo. Sa sistema natin, gobyerno, ganito pamarakad mga kapatid. Pero ang ating mandate is to pray. Amen? To pray for our government. Na may mga priority, dapat i-prioritize. Ngayon, nag-aagawan ng leadership sa Senate. Sino ba ang leader? Iba-ibang interpretation. Puro abogado, pero iba-iba interpretation. Kahit mga dean, mga professor, iba-iba ang interpretation. Nakita natin na may loophole. Nakita natin hindi perfecto ang batas sa lupa. Kasi kung perfect ang kapatid, dapat isa lang interpretation. Iba mag-interpret nitong tao, iba dito. Kaya meron tayong Supreme Court, the final arbiter. Siya mag-interpret, siya magsabi, mali. Ngayon meron tayong crisis sa Senate. Dalawa ang Blue Ribbon. Meron kay Erwin Bindalo o meron kay Cayetano, meron kay Marcolita. Iba-iba sila. Gusto nila ganito. Nakakalito, mga kapatid. Pero ang ating mandate as Christians, we need to peace. We need to seek peace. Amen. Kaya kung may conflict man, sa pamilya man,
magtulungan kayo na mapatch up, ma-reconcile ang problema. Huwag nating dagdagan. Kung may problema sa church, members to members, dapat i-reconcile ninyo. Kung pwede sa level pala ninyo, huwag na kayong magpaabot na kay pastor na si pastor pa mag-settle. Kung pwede sa inyo, gawin na ninyo. Paano tayo makahikayat? Paano tayo makapromote kay Jesus Christ sa labas? Kung dito sa loob, meron tayong conflict na unresolved. Are you listening ba? Mahirap pagsawitin kung tayo mismo nag-away-away nito. Kung mismo sa atin, sa loob mga kapatid, wala tayong peace, wala tayong love, wala tayong mercy. Baka may mga asawa, hindi pa nagbatian. Baka may anak, magulang, hindi nag-iimikan. Magkapatid sa magkapatid, nag-aaway. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Underline that word, seek peace. Hanapin natin ba ang kapayapaan? Number 3. Pangatlo na ating hanapin, good things we should seek for. 1 Corinthians 14 verse 12. 1 Corinthians chapter number 12. 1 Corinthians chapter 14 verse 12. Chapter 14 verse 12. Verse 12, even so ye, that refers to Corinthians believers, Apostle Paul said, even so ye, Corinthians, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek the Lord. Look at this phrase, seek that ye may excel to the edifying of the church. So number 3, we need to seek is to edify the church. Anong hanapin natin? To edify the church. Ating patibayin ang iglesia. Okay? Lumago tayo. Sabi ng verse number, okay? Verse 12 natin binasa. Sabi ni Paul, even so kayo din po, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel. Hanapin ninyo upang kayo ay sumagana. Sa anong area tayo sumagana? Okay? Mag-grow to the edifying of the church. So ang Christian, ang ating goal mga kapatid, is to edify the body, to edify the church. Amen? Are you a member of the body of Christ? Amen? So ang ating main goal ba is to edify the body of Christ. Ibig sabihin, pag tayo ay member ng body of Christ, sa human body, sa katawan mo, pag mahal mo ang katawan mo kapatid, hindi mo sasaktan. Ang katawan mo mga kapatid, inalagaan mo, you take care of your body, you love your body, you nourish your body. Okay? Kasi yung body mo, affected ka pag nagkasakit ka. Ang matinong tao, hindi niya sasaktan yung sariling katawan niya. Ang matinong tao kapatid, hindi siya maglalagay ng something sa katawan niya na ikakasira ng kanyang katawan. Am I right? Amen? This same sa church. Kung ikaw ay member ng body of Christ, hindi ka nang gagawa ng something na ikakasira sa church. Lahat na parte ng ating katawan ba ay may benepisyo po para sa atin. Ganon din po. Kaya dapat ang ating gawin is to edify the church. Huwag nating sirain. Don't do anything to destroy or to put damage to the body of Christ. Okay? So dapat maka-edify. Now, sa anong paraan tayo maka-edify? Going to church can edify the body of Christ. Okay? Giving your talents to the Lord will edify the body of Christ. Supporting financially to the Lord
will edify the church. Amen. So dapat lahat tayo na member sa body of Christ, mga kapatid, mag-contribute tayo for the growth of the church. Are you with me? Lahat na bagay, makinig kayo, lahat na bagay makikita mo sa loob, merong purpose. At nag-serve mo ng purpose. Anong purpose ng ceiling fan? Mag-provide ng hangin. Anong purpose ng upuan? Para maupuan. Naupuan ba natin? Anong purpose meron tayong sound system? Para kahit malayo, marinig. Tama. Ang tanong ko, anong purpose niyo? Bakit ka naligtas? Bakit namatay si Kristo para sa'yo? Bakit ka tinubo si Kristo? Bakit nagdusa si Kristo? Bakit nakala ng dugo si Kristo para sa'yo? Para wala? Para wala kang gawin? Para makinig na? Para magpunta na ng church? Ano natin? Yun ba kasimple ang ginawa ni Kristo? Nagsakripisyo siya mong buhay, and you will do nothing for him? Amen! Kung lahat na bagay may purpose, tingnan niyo sa paligid. Walang bagay dito, mga kapatid, na walang purpose. Kahit simple ito, kahit ganito, ang halaman may purpose. Even this pulpit may purpose. Ang mga ilaw may purpose. And that is for the glory of God. Ang tanong ko sa iyo, ang tanong sa atin ngayon, na-fulfill ba natin, na-serve ba natin ang purpose kung bakit tayo niligtas, namatay, nagsakripisyo si Kristo para sa atin? At wala tayong gawin para sa kanya. Edify the body. Patibayin, i-reinforce natin the body of Christ. Ibig sabihin, pag Kristyano ka, huwag kang gagawa ng isang bagay na ikasira ng iyong body. And that is the body of Christ. Kung mahal mo ang church na ito, huwag ka dapat mag-slander, huwag ka dapat mag-sinang negative against your church, against your pastor, against the members of this church. Because you are member of the body. Hello? Edify the church. Hanapin natin seek to edify the church. Seek to edify the church. That's number 3. Number 4, before the last and final. John 4:23. John 4:23. John chapter 4. John chapter number 4. John chapter number 4, verse 23. John 4:23, according to verse 23, but the hour cometh, and now is, when the true what? Worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Amen? Number 4, we need to seek. Okay? God is seeking a true worshiper. We need to seek worshipers of God. Ang hanapin natin ay yung mga totoong worshipers of God. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang ating Ama ay naghahanap ng somebody na totoong magsamba sa Kanya. When in fact, verse number 24, God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in what? In spirit and in truth. Amen. Now, this morning, will you be considered a true worshiper? Will you be a true worshiper? Will you be considered a genuine worshiper? What are the characteristics of true worshiper? A true worshiper is teachable. Hello? A true worshiper will submit to the Word of God.
teachable in spirit, teachable in heart, we are not true worshiper. Because true worshiper accepts the correction. True worshiper accepts the teachings. True worshiper will accept rebuke. Hello? Ano with me? Sana kapatid, hindi na tayo pumunta dito para magpakita na parang nagpatsik tayo ng attendance, hindi po ito eskwelahan. Dapat nakikita ng Diyos ang ating puso. Dapat totoo ang ating pagsamba sa Kanya. Lord, nandito ako kasi gusto ko mag-worship sa inyo. Panginoon, nandito ako sapagkat Lord, gusto kong ialay ang aking boses, ang aking buhay, ang aking katawan bilang living sacrifice. True worshiper. Paano ka maging true worshiper kung sige ka nakasalita sa upuan mo? Paano ka maging true worshiper kung hindi ka nakikinig sa turo ng Panginoon? Paano ka maging true worshiper kung umiira sa puso mo ang pride mo? Did not worship the Lord and worship Him in spirit and in truth. Wala tayo dito mga kapatid. Wala tayo dito para magpa-impress. Wala tayo dito para ipakita ang ating sarili sa pastor o sino man. We are here to worship the Lord. We are here to listen to the preaching of God's Word. And we are here because we want to submit to the Word of God, which is our final authority. Seeking. God said, but the hour cometh, and now is with the true worshippers. Listen, true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Ang hinahanap ng Diyos na klase na worship, mga kapatid, yung totoong spirit na mag-worship para sa Kanya. I hope you and I will be considered to be true worshiper. True worshiper. Amen? That's number 4, mga kapatid, na dapat natin hanapin. God is seeking. God, the Father seeketh. Underline that phrase. Father seeketh such to worship Him. In verse number 23. And number 5 and last. 1 Corinthians chapter number 10, verse 33. Are you still there? Amen. 1 Corinthians chapter 10, verse 33. Chapter number 10, verse number 33. Chapter number 10, verse 33. Look at 1 Corinthians chapter 10, verse 33. 33, read. Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Number 3, or number 5, and last, mga kapatid, na dapat natin hanapin. Good things we should seek. Number 5, salvation of others. Salvation of others. Amen? Kaligtasan ng iba. Si Apostle Paul, hindi ko hangad na ako ay makabenepisyo. Hindi ko hangad na magkaroon ng prophet. Hindi ko hangad na magkaroon ng merit. Hindi ko hangad na magkaroon ako ng credit. But ang aking desire is that they might be saved. The others might be saved. People will hear the gospel. People will know that there is a hope and there is salvation. And that salvation can only be obtained by the death of Christ on the cross. There is no other way, mga kapatid. Now, question is, are you saved? Are you saved? Amen. How about your relatives? How about your classmates? How about your loved ones? How about your office mate? Are they saved? And definitely, I believe they are not all saved. But the question is, do you find chance to tell them about the gospel? Did you do something? Did you do an effort or make an effort
share the gospel to them? Ang dami mo nang nasabi, ang dami mo nang sinabi kung ano-ano mga issue, mga topic, masyado kang aware, mga kapatid. Sabi mo, ang iba siguro sa mga lalaki, ito, mananalo na ang New York Knicks. Kasi 3-1 na, sure ball na, champion ng New York Knicks. Maybe yun ang isip mo. But, do you have an opportunity na mag-share ng gospel? Dami mong alam. Grabe kasi kalsipat, naging ang bini ba? Kahit saan na lang sila, world tour na sila. Masabihin ka pa kay Bini, kilala mo mga pangalan. Si Bini ganito, si Bini ganito. Kilala mo lahat. May picture ka pa ni Bini. Pero ang tanong, nakashare ka ba ng gospel? Hindi mo ba? When was the last time nag-share ka ng gospel? Ikaw mismo. Nakashare ka. Classmate mo. Isabihan mo. Para sa iyo, kapatid, ano bang way makapunta sa langit? When was the last time? Ang dami mong opportunity. Araw-araw may kasama kang mga tao. Pero never ka man lang na-mention about Jesus Christ. Tanong, ilan ang patay ngayon? Dahil sa earthquake. Ilan ang death toll? 50 plus? 60 na ba? 51? 60? Until now, may mga missing pa, right? Until now, hindi pa na-rescue. Hindi na yung rescue. Retrieval na tawag doon, pagpatay na. According sa survey, per second, 4 person ang namamatay. Mula nung pumasok ka sa building na ito, ilang seconds na? May 2 hours na? More than 2 hours? I-times mo daw. 4 times 60. Ang 4 times, ano na? Ang 1 minute, 60 seconds, tama? O 4 times 60. I-times mo pa. Ang 1 hour, ilan na yun? Average lang yun. At isa sa mga top 10 na sakit na kamamatay, kidney failure. Kaya mga tao, sige milk tea, sige sito, sige soft drinks. Hello? Di makakain pag walang soft drinks. Di mabuhay, walang araw pag walang kape. So, hindi pa lang di mabuhay ito pag walang coffee. Apostle Paul, mga kapatid, ating nakita dito, he is not selfish. Yes, he was betrayed, he was abandoned and tried. Even a lot of people tried to kill him. Yet, he never stopped to share the gospel because his ultimate goal is for them is to hear the gospel of the grace of God. Romans chapter 10 verse 1 lang. Ano sabi? Romans 10 verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Amen? May desire ka ba like Apostle Paul na mga parenti mo manuwas din sila? Brad, di ba na tayo itakwel? Di ba na hindi tayo i-recognize na parenti sa ating mga parenti? Siguro tayo ay wala tayong pera, hindi tayo mayaman. Kasi may mga tao pag parenti ka pag may kaya ka, parenti ka pag may degree ka, parenti ka pag may negosyo ka. That's reality of life. Pero whether i-accept nila na relative tayo hindi, as long, mga kapatid, na concern natin as far as our concern is spiritual, we need to
share the gospel. Kaya pa may opportunity, whether patay mo yan, reunion mo yan, kasal mo yan, share the word of God. Share the gospel. At least mga kapatid, once and for all, pag namatay man sila, walang sisiyan. Amen? Share the gospel. Ano po bang desire natin, Brad? Apostle Paul, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Are you listening? Ibig sabihin, hindi na kayo nakikinig. Verse 33, maliwanag. Sabi ni Paul, even as I please all men in all things, kahit gusto ko man i-please ang mga tao, not seeking my own profit. Ito si Apostle Paul, if there is one thing and one person na dapat mag-seek ng profit, that is Apostle Paul. Lahat ng credit, hindi natin ibigay sa kanya. But he said, mga kapatid, seeking my own profit, but the profit of many. Pero ang concern niya, ang profit niya, ang gusto niya, mga kapatid, na makabenepisyo, ay hindi yung sarili niya, hindi siya. Pero ang sabi niya, that they might be saved. Kita mo? Yung desire ni Paul, mga kapatid, sa buhay niya, until sa last breath of Paul, is that they might be saved. Church, how about us? How about you? Do you have the desire to share the gospel to your friends, to your classmates, to your office mate, and relatives? My friend, the time to seek the salvation of others is now. There is no other time than today. Let me ask you today, choose to seek good. What are you seeking for? Okay? What are you seeking? Are you seeking the things of God for eternity? Or are you seeking things that are temporal? Take note, mga kapatid. Mamili tayo ng tama. Amen? Piliin natin ang tama. Piliin natin ang mabuti. Mga bagay. Kasi yun ang mag-matter sa ating Panginoong Diyos. Listen, anong i-priority mo ngayon that reveals your heart? Anong priority mo sa buhay mo ngayon? Yun ang nagpapakita kung anong importante sa buhay. Whether eternity or material na bagay. Sana po, piliin natin ang mga bagay na lasting. Sabi ni Kristo, ating opening verse kanina, if you are risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Amen? Piliin natin ang mga bagay na nasa itaas. Ang Panginoon nasa taas, mga angels, ang reward nasa taas, not on the things on the earth. Amen? Why? Sapagkat ang bagay sa mundo, tama lang ba ang mga benepisyo? Anay lang ang mga benepisyo. Hindi ang Panginoon. Kaya this morning, piliin natin, don't seek the wrong things, rather seek the good things. To edify the body of Christ, to be a true worshiper, to seek the Lord and His face, and to seek His. Every big head bow, every eye closed, tayo tayo. Gracious, loving, and eternal Father, thank you this morning. Thank you, Panginoon, sa iyong paalala sa amin. Thank you for this lesson. Thank you for this preaching. Nag-remind mo kami that, Lord, as Christians, we should seek good things. And that is, we need to seek the Lord. We need to seek peace. We need to seek to edify the church. We need to seek to be a true worshiper. And above all, Father, help us to seek the salvation of others. Oh God, I pray. This morning, help us that we should not, Lord, we should not only seek the temporal things in this life. Huwag kami masyadong ma-attach, Lord, sa mga worldly na mga bagay na temporal. Instead, Lord, help us and give us your grace na piliin namin, Panginoon, ang mga bagay na may eternal value. Bagay na lasting. Yes, study is good. Pero Lord, pag hindi na-balance ang aming pag-study at aming Christian life, pag na-neglect na namin ang aming Christian life sa aming study, na-prioritize na namin ang aming study, Lord, that is an indication that we have a wrong priority. O God, as Christians, help us na, Lord, sana po magkaroon kami ng wisdom and knowledge
habang dito kami sa mundo, Panginoon, we should put the highest priority, Panginoon, ang mga bagay na eternal. Very sad, maraming mga tao, they take it for granted. They take it for granted ang pagsimba, they take it for granted ang preaching, they take it for granted, Panginoon, ang mga spiritual things. But Lord, one day we will stand before you in your judgment day, and Lord, we cannot defend ourselves. We cannot reason out, Panginoon, sapagkat, Lord, binigyan niyo kami ng chance. I pray for all the members na, Lord, mas piliin namin, mas hanapin namin ang mga bagay na ito. Ngayon, habang may Diyos pa, ngayon, habang makalapit pa kami, ngayon, habang malakas pa kami, ngayon, habang may buhay pa kami, Lord, piliin namin ang unahin kayo. Unahin namin ang paghanap ng inyong salita. Unahin namin, Lord, ang pagpakain ng aming kaluluwa kaysa mga material na bagay. I pray, Lord, for Nika, makahanap siya ng church sa Davao, even though she's still there, and Lord, make her, Lord, a way to find, Lord, to manage her time, na somehow, Lord, makahanap siya ng church, kahit hindi Sunday, kahit Wednesday, at least, Lord, masustain niya ang kanyang spiritual life. The same with other members of our church. Oh God, aming mga estudyante, we pray for them. And Lord, na sana po ay patuloy sila na tulungan niyo, Panginoon, na ma-manage sila properly ang kanilang mga scheduling. Salamat, Brother Bongbong, we pray for him. Lord, sana makahanap siya ng trabaho dito sa Marbella, na nunid niya na magbalik sa Maynila upang makasama niya ang kanyang pamilya dito at tatayong bilang tatay sa kanyang mga kapatid. And thank you, Lord, again for this morning, and I pray that we have a teachable heart. Pasalamat kami, Lord, sa inyo na buhay pa kami, binigyan niyo kami ng tsansa. Ngayong umaga, malaya kami, Panginoon, may lakas kami. Samantalahin namin, Lord, ang opportunity na ito. Life is too short. Life is brief, Panginoon. Very short, very limited. That's why today I pray that you bless us and help us to see good things in life. We need to choose wisely ang mga bagay, Panginoon, na kalugod-lugod sa iyong harapan. As you bow your head and close your eyes, Christians, we will not end our service today without coming to the altar and say, Lord, salamat sa mensahe. Salamat, i-remind niyo ako na dapat as Christians, unahin ko to edify the body of Christ, the peace, as a true worshiper, and of course, Lord, help me to find the salvation of others. Can you come today and say, I don't know in what area sa preaching na touch ka, but can you say, thank you, Lord, na buhay pa ako? Can you come to this altar and say, Lord, thank you na binigyan niyo ako ng chance, may lakas pa ako makapag-church. Lord, ang buhay na ito, huwag mong sayangin ang opportunity, Lord. Compare sa iba, patay na sila kapatid, but ikaw buhay pa. I believe God has a purpose in your life. I believe God has a plan for your life. Why don't you say, Lord, thank you. Thank you na binigyan niyo ako ng chance, Panginoon. Salamat for this another life, another strength.
we thank you. We praise you, Lord, for this hour, this moment, that we have the opportunity to come before you and to express our thanksgiving and appreciation. First of all, Lord, we would like to say thank you for this life. Thank you for this opportunity that, Lord, we can reach this far, and likewise, Lord, thank you for the brand new day. Every day is a blessing. And every day is a gift of life. And that life, Lord, should be used for your honor and glory and adoration. We thank you, Father, for the preaching of your word. Constantly, continually, persistently, cautioning us, reminding us, instructing us, Lord, that we should be knowledgeable, we should be wise in choosing. Help us, Lord, not to choose the wrong things in this life. Help us not to choose to seek wizard, not to choose the sign, the wine, and of course, Lord, finally, the approval of men. Rather, Lord, help us to seek the approval of God. Because when we seek the approval of God, there is blessing. When we seek the approval of God, there is favor. When we seek the approval of God, there is mercy and grace. That's why today, I pray for those people who came forward. Bless them. Help them. Help them, Lord, to stand whatever challenges and trials that comes to their lives. And all the members of this church, thank you for Glenn. I texted him, and thank you that he responded. I pray that you bless him also. And I do believe that, Lord, matutuwa ang kanyang lula. Higit lalo ang Panginoon pag lagi siyang nagsisimba sa inyo. Tulungan niyo ang kanyang trabaho. At Lord, sana kahit wala na yung kanyang nanay, ay patuloy siyang maglingkod, magsamba sa inyo, Panginoon. And all of us today, we thank you for our visitors, Ate Floresita, Lula nila Boknoy. Salamat, Panginoon. Kasama namin siya. And I pray for him as he going back to Manila next week or next week. Nakahanap siya ng simbahan doon, magpapatuloy siya. And to all of us, Lord, guide us for today, guide us this week, the week ahead of us. I pray, Lord, that you would give us a very productive week, Lord, sa mga pambalik eskwela. Sana, Lord, safe na ang mga building, ang mga eskwelahan. Sana wala ng mga tremor, wala ng mga aftershocks, Lord, ng mga major. Ay bigyan po wisdom ang aming mga building inspector para, Lord, na safe na occupy yung isang building. Again, Father, we thank you. And please bring us back this afternoon. We have a visiting missionary. Sana, Panginoon, ay pakita namin ang aming love and Lord, aming pagiging true worshiper sa iyo. That we should not only come, we should not only worship in the morning, but likewise we should worship you, Lord, both morning and the afternoon. And those who are not around, those members who are absent, I pray that they will be able to worship and join us this afternoon service. This we ask and pray, and give thanks and give you back all glory, thanksgiving and honor. In Christ's name we pray. Amen and amen. Right there.